You're too late, Spider-Man. Now I'm gonna take back what is rightfully mine. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. Haharapin ni Peter Parker ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay, habang umuusbong ang mga makapangyarihang kalaban na nagbabanta hindi lang sa New York City kundi pati sa balanse ng buong mundo, na nagtutulak kay Spider-Man na harapin ang kanyang kapalaran, at ang mga sakripisyong kailangan para protektahan ang mga mahal niya. At ngayon, pag-uusapan natin ang version 2 nanogram superhero film na tinatawag na The Amazing Spider-Man 2. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Mark Lawrence, Dance TV, Ryan Gabriel Trinidad, Joshua Tobianose, J.R. Hajehad, Dark Nero, Edgardo Morata from San Juan City, John Kevin Sua from San Carlos City Negros Occidental, Nick Noki Eboy from Calabornia Aklan, Real Asim X from Dasmariñas Cavite, at Reed Erman Motovlog from Mabunao Panabo City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong nakaraan, iniwan ni Richard at Mary Parker ang kanilang anak at lumipad palayo para sa kanyang kaligtasan. Habang nasa eroplano, nag-upload sila ng mga mahalagang file pero napagtanto nilang may pumasok na assassin sa loob ng flight. I think we both know that's not an option. Sa gitna ng labanan, bumagsak ang eroplano. 2 taon matapos mamatay si Captain Stacy, hinahabol ni Spider-Man si Alexis Sitsevich na tinatangkang nakawin ang isang truck na puno ng plutonium. Sa gitna ng kaguluhan, muntik nang masagasaan ng lumilipad na taxi ang isang electrical engineer na si Max Dillon, pero sinagip siya ni Spider-Man. You look pretty important, Max. I'm a nobody. Hey, you're not a nobody. You're somebody. Mula noon, labis nang humanga si Max sa kanya. Gotcha. Nope, got you too. Hey, wait, come back here. Gotcha. Habang sinisigurado ni Spider-Man na ligtas ang plutonium, tumawag si Gwen mula sa kanilang high school graduation na hindi niya nadaluhan. Habang nag-uusap sila, inaalala ni Peter ang pangako niya sa ama ni Gwen, ang lumayo mula sa kanya. Sa kabila nito, nagtagumpay si Peter sa pagdakip sa kalaban habang si Gwen ay nagbibigay ng talumpati tungkol sa kung gaano kaikli ang buhay at kung paano dapat ipaglaban ang mga mahahalagang bagay. Tumakbo si Peter at dumating sakto nang tawagin ang pangalan niya. Bago siya tuluyang bumaba sa entablado, hinalikan niya ng buong pagmamahal si Gwen. Pagkatapos ng graduation, hindi pa rin siya mapalagay kakaisip sa pangako niya sa ama ni Gwen. Sa hapunan, hindi siya makausap ng normal at hindi makasama ng buo ang pamilya ni Gwen. Ramdam ni Gwen ang bigat sa loob ni Peter, kaya't tiniyak niya sa kanya na siya ang pumipili na makasama siya at tanggapin ang mga panganib. Hindi ito desisyon ng tatay niya, pero hindi matanggap ni Peter ang ideya na maaari niya siyang ilagay sa panganib, kaya't nagdesisyon silang maghiwalay. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin si Spider-Man sa pagtulong sa mga nangangailangan. Samantala, mas lalo namang lumalala ang pagkahumaling ni Max kay Spider-Man. Lagi niyang kinakausap ang larawan ng bayani at tinatawag itong best friend. Sa pagpasok niya sa Oscorp, nakasabay niya si Gwen sa elevator. Habang nasa loob, napanood niya ang balita tungkol kay Spider-Man at kinaiinggitan niya ang papuri na natatanggap nito. Ikinwento niya kay Gwen kung paano siya iniligtas ni Spider-Man. Out of all the people in the whole city, he saved me. Pagbaba nila sa elevator, gulat si Max na naalala ni Gwen ang pangalan niya. Wait, she remembered my name. Sa tahanan ng mga Osborn, kinausap ni Harry ang kanyang may sakit na ama, si Norman. Inakusahan siya nito na sinasayang niya ang kanyang talino at potensyal. Ipinaalala ni Norman na minana rin ni Harry ang kanilang karamdaman at pinatingin sa kanya ang nanginginig niyang kamay, unang senyales ng retroviral hyperplasia na papatay din sa kanya balang araw. Iniabot ni Norman ang isang maliit na device na naglalaman ng lahat ng kanyang pinagpag-urine at nagsabing, baka ikaw ang magtagumpay. Kinabukasan, napanood ni Peter sa balita na namatay na si Norman Osborn at si Harry na ang magmamana ng Oscorp.
Sa Oscorp, nagsiuwian na ang mga empleyado pero naiwan si Max para ayusin ang problema sa kasalukuyang daloy ng kuryente sa Genomax Lab, sa mismong araw ng kaarawan niya. Habang inaayos niya ang sistema, may nangyaring aberya, na kuryente siya at nahulog sa tangke na pan ng mga il. Samantala, sa unang board meeting ni Harry bilang bagong pinuno ng Oscorp, dumating ang matagal na niyang kaibigang hindi nakita sa loob ng 8 taon, si Peter Parker. Medyo mailap ang unang pagkikita pero agad din silang nagbiroan. You got your braces on. There's nothing to distract from your unibrow. There he is. Habang naglalakad sila sa may East River, nagkwentuhan sila tungkol sa mga supermodels na nakasama ni Harry sa France, at ang love life ni Peter. You got a lady? No, I don't. I don't know. It's complicated. Sagot ni Peter. Sa ibang bahagi ng syudad, biglang nabuhay si Max Dillon na akala ng lahat ay patay na. Pero sa pagkakataong ito, tila naging nilalang na siya ng purong kuryente. Habang naglalakad siya sa kalsada, hindi sinasadya niyang nagpapalabas ng electric signal, nagtutunog ang mga car alarm. At nang ilagay niya ang kamay niya sa headlight, sinipsip niya ang enerhiya nito. Maya-maya, tinawagan ni Gwen si Peter at niyaya siyang magkita. Pakiramdam niya, dapat na nilang subukang maging magkaibigan. Pero habang magkasama sila, mahirap itanggi kung gaano pa rin kalalim ang nararamdaman nila sa isa't isa. Muntik na silang maghalikan, pero pinigilan ni Gwen. Inamin niyang lilipat na siya papuntang England. May offer siya ng scholarship sa Oxford, at malaki ang posibilidad na matanggap siya. Bago pa man sila makapag-usap ng mas matagal, napansin nila ang kakaibang kaguluhan sa Times Square. Kaya agad nagbago ng anyo si Peter bilang si Spider-Man at umalis. Sa Times Square, nahumaling si Max sa mga underground power cables, hinawakan niya ito at sinipsip ang kuryente. Nang muntik na siyang mabangga ng isang truck, ginamit niya ang nakuha niyang lakas para buhatin ito at itapon palayo. Pinalibutan siya ng mga pulis at bigla siyang nataranta na parang isang hayop na nakakulong. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng malakas na electric blast na nagpahagis sa mga pulis at sasakyan. Nasalo ni Spider-Man ang isa sa mga ito bago pa ito bumagsak sa isang pulis. Pinaputukan si Max ng ibang mga pulis pero walang epekto ang mga bala sa kanya. Sinubukan ni Spider-Man na kausapin si Max at pinatigil muna ng mga pulis ang pagpapaputok. Nang ipaalala ni Max kung sino siya, naalala ni Peter ang lalaki at ang pagkakataong iniligtas niya ito noon. Sinabi ni Max na hindi niya maintindihan ang nangyayari pero ramdam niya ang kapangyarihan at ang galit. Sinubukan siyang kausapin ni Peter ng mahinahon at inalok na lumipat na lang sila sa ibang lugar na walang tao. Pero aksidenteng naglabas muli ng kuryente si Max, kaya't muling nagpaputok ang isang pulis, at gumanti si Max. Muntik nang mamatay ang isang pulis dahil sa gumuhong debris, pero nasadyap siya ni Peter. Nagsigawan ng papuri ang mga tao kay Spider-Man, pero pinagtawanan at ininsulto nila si Max. Ramdam niyang pinagtaksilan siya ni Spider-Man. Dahil dito, pinakawalan niya ang isang malakas na electric shock kay Spider-Man at nagsimula ang matinding labanan. Now it's time for me to light my candles. Habang hindi pa nakakabawi si Spider-Man, sumipsap pa ng mas maraming kuryente si Max, dahilan para mawalan ng kuryente sa buong Times Square at mapuno siya ng enerhiya. Lumutang siya sa ere at inatake ang mga inosenteng tao sa paligid. Pero sa huli, napuruhan siya ni Spider-Man gamit ang tubig mula sa fire hose. Makalipas ang insidente, nalugmok si Peter sa kalungkutan dahil sa pagkawala ni Gwen. Dahil dito, ibinuhos niya ang atensyon sa paghahanap ng sagot kung bakit nawala ang kanyang mga magulang. Samantala, tinitingnan naman ni Harry ang mga file sa device na iniwan ng kanyang ama. Pagkatapos mag-research buong gabi, tinawagan niya si Peter. Ipinaliwanag ni Harry na sina Richard Parker at Norman Osborn ay may proyektong tumutok sa human spider hybrids. Mula sa mga ito, pwedeng kumuha ng venom na may malalakas na healing properties. Sinabi ni Harry kay Peter na unti-unti na siyang pinapatay ng isang sakit at ang venom lang ang tanging pag-asa niyang gumaling. Pero hindi pa ito naisa sa ilalim sa human trials, maliban na lang kay Spider-Man. Pinaniniwalaan ni Harry na kinagat si Spider-Man ng isa sa mga spiders, kaya siya nagkaroon ng kapangyarihan. Kailangan ni Harry ng dugo ni Spider-Man.
Pero pinaalalahanan siya ni Peter na hindi ito ganon ka-simple. Tingnan na lang ang nangyari kay Connors. Hindi pinansin ni Harry ang babala. Alam niyang kuha ni Peter ang litrato ni Spider-Man at tiyak na kilala niya ito. Pinilit niya si Peter na sabihin kung saan niya mahahanap si Spider-Man. Sa pagmamakaawa ni Harry, pumayag si Peter na subukang kausapin si Spider-Man. Habang nangyayari ito, naghanap naman si Gwen ng impormasyon tungkol kay Max Dillon sa Oscorp database. Pero nang malaman ito ng mga nasa itaas, hinabol nila si Gwen para takpan ang insidente. Tumakbo si Gwen at nabangga si Peter. Hinailan niya ito sa isang storage closet at ipinaliwanag ang aksidente, at kung paanong binura ng Oscorp ang lahat ng files para maitago ang katotohanan. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, natangay sila ng emosyon at naghalikan. Habang palabas si Gwen, nakasalubong niya si Harry, ang matagal ng kaibigan ni Peter. Doon nalaman ni Harry na siya pala ang babaeng involved kay Peter. Sa Ravencroft Institute, pinag-aaralan ni Dr. Kafka si Max Dillon na kasalukuyang nakagapos sa ngalan ng Oscorp. Pero binalaan ni Max ang doktor, ramdam niya ang kuryente sa paligid at mas makapangyarihan siya kaysa sa inaakala nila. Ipinakilala niya ang sarili bilang Electro at nagsabing ipaparanas niya sa lahat kung ano ang pakiramdam ng mamuhay sa isang madilim na mundo, isang mundo na walang awa, at walang Spider-Man. Naglabas siya ng maliit na electric blast na sumire sa salamin ni Kafka. Pagkatapos nito, nilublab nila siya sa tubig habang nagpupumiglas siya mula sa pagkakatali. Samantala, sa bahay, muling nakiusap si Peter kay Aunt May na sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ama. Ramdam niyang may tinatago ito. Sa wakas, inamin ni Aunt May na matapos mamatay si Richard Parker, may mga lalaking galing gobyerno na bumisita sa kanila. Ayon sa kanila, tumakas si Richard dahil napakahalaga ng research nila ni Osborn. Ipinagbili raw ni Richard ang research sa kapalit na pera, isang pagtataksil sa kaibigan niya. Hindi makapaniwala si Peter. Kinausap niya si Harry bilang Spider-Man at sinabi sa kanya na hindi niya pwedeng ibigay ang kanyang dugo, masyado itong delikado. Sinagot siya ni Harry na mamamatay rin naman siya, pero ipinaalala ni Spider-Man na baka may mangyaring mas masama pa kaysa sa kamatayan. Nagtalo sila, at tuluyang umalis si Spider-Man. Bilang si Peter, nilapitan niya si Gwen na late na para sa final interview niya sa Oxford. Nakiusap siyang makinig muna ito. Sinabi niyang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang mga magulang ay kasinungalingan. Hindi niya alam ang dapat gawin tungkol kay Harry. Magulo ang lahat sa buhay niya, pero laging may isang bagay siyang laging pinanghahawakan. Bago pa niya ito masabi, sinabi ni Gwen na kailangan na niyang umalis patungong England. Marahil, nasa magkaibang landas na talaga sila ngayon. Binati siya ni Peter ng good luck at umalis na si Gwen para sa interview. Pag-uwi, patuloy pa rin si Peter sa paghahanap sa mga iniwang gamit ng kanyang ama at nadiskubre niya ang koneksyon sa Roosevelt Station, isang tagong subway station na ngayon ay abandonado na. Samantala, sa Oscorp Tower, kinausap ni Harry ang assistant niyang si Felicia Hardy. Ikinwento niyang winasak ng Oscorp ang lahat ng genetically engineered spiders matapos ang insidente kay Lizard. Pero may ibinulong si Felicia. Narinig daw niyang in-extract muna nila ang venom bago sirain ang mga ito. Itinago raw ito sa isang lugar na tinatawag na Special Projects. Pero bago pa makapag-imbestiga pa si Harry, bigla siyang tinanggal bilang CEO. Ipinasa ng Board of Directors sa kanya ang sisi sa tinagang insidente ni Max at pinalabas nilang patay na ito. Si Harry ang isinakripisyo para matakpan ang lahat. Samantala, may natagpuan. Si Peter na barya sa mga gamit ng kanyang ama. Nang gamitin niya ito sa isang secret station, biglang lumitaw ang isang nakatagong subway car. Sa loob nito, natagpuan ni Peter ang isang recording mula sa kanyang ama. Ipinapaliwanag ni Richard Parker na nakipagkasundo si Norman Osborn sa isang banyagang military group para pandohan ang kanilang research. Pero nang malaman ni Richard na gagamitin ito bilang biological weapon, tumakas siya at dinala ang research. Ipinahayag pa niya na ang DNA na ginamit sa mga gagambang iyon ay mula mismo sa kanya, kaya tanging siya o ang lahi niya lang ang maaaring makagamit ng mga ito. Ibig sabihin, hindi na may pagpapatuloy ni Osborn ang research kung wala si Richard o si Peter. Sa Ravencroft, palihim na pumasok si Harry para kausapin si Electro. I'm gonna get you out of here. I need you to get me into Oscorp. Get you in. You own it. Oscorp betrayed us both, so I can't get in there without you, and you can't get out of here without me. Mabilis silang nagkasundo, ilalabas siya ni Harry kapalit ng tulong para makapasok siya muli sa Oscorp at makuha ang venom. Please! I need you! I need you! Please, Max!
Pagkalabas ni Peter sa subway station, nakatanggap siya ng voicemail mula kay Gwen. Nakuha na niya ang slot sa Oxford at papunta na siya sa airport. Sa tulong ni Electro, muling nakapasok si Harry sa Oscorp. Remember me. It's time to grant me a wish. I want in. How dare you come back in here, freaks! Clear. Let's take a walk, shall we? Si Harry ay nagtungo agad sa special projects habang si Electro naman ay pumasok sa electrical grid para kumuha pa ng mas malakas na kapangyarihan. Sa special projects, pinilit ni Harry ang isa sa mga board members na i-inject sa kanya ang venom. Agad ang epekto, napasigaw siya sa sakit habang unti-unting nagbabago ang kanyang balat at kalamnan. Nagsuot siya ng isang armored suit na may healing capabilities at pinatatatag ang kanyang katawan. Kasama rin dito ang isang glider. Habang papunta si Gwen sa airport, napansin niya ang isang kumpol ng tao sa tulay. Doon niya nakita na may iniwang mensahe si Spider-Man gamit ang web, "I love you." Dumating si Peter at agad siyang niyakap. Sinabi niyang mali si Gwen, hindi sila magkaibang landas. Siya ang landas ni Peter. Susundan niya siya sa England, at kahit saan pa. Habang magkahalikan sila, biglang nawalan ng kuryente ang buong syudad, gawa ni Electro. Tumakbo si Spider-Man para habulin si Electro at pilit sumama si Gwen. Dahil sa trabaho niya sa Oscorp, alam niya kung paano gumagana ang power grid, at alam niyang kakailanganin ni Peter ang tulong niya. Pero itinali siya ni Peter sa isang sasakyan gamit ang web at iniwan. Natagpuan ni Peter si Electro sa power grid at naglaban sila. You're too late, Spider-Man. Now I'm gonna take back what is rightfully mine. Habang nagaganap ang labanan, nakalaya si Gwen mula sa web at agad na pumunta roon. Napasa kamay ni Electro ang upper hand at muntik nang matalo si Spider-Man, pero biglang dumating si Gwen at pinaharurot ang isang police car papunta kay Electro, bumangga ito sa kanya. Gulat si Peter sa pagdating niya. Be here right now. I'm not messing around. You can't be here right now. This is insane. Guess what? My choice. It's mine. Pero nagpumilit si Gwen. Wala na siyang balak umalis, kaya't nagplano silang dalawa. Kailangan nilang lampasan ang kuryente ni Electro para ito'y sumabog na parang baterya. Go! Si Peter ang magkokonekta ng mga power lines, at sa kanyang signal, si Gwen ang magbubukas ng power. Naging matagumpay ang plano, nawala si Electro at muling nabalik ang kuryente sa buong syudad. Pero habang binabalikan ni na Peter at Gwen ang isa't isa, may narinig silang kakaibang halakhak. Dumating si Harry Osborn, baluktot na ng venom, sakay ng kanyang glider. Pagkakita niya kay Gwen, agad niyang napagtanto na si Spider-Man ay si Peter. Ikinagalit niya ito at tinawag na pagtataksil. Gusto niyang gumanti. Kinidnap siya ng Green Goblin at iniangat sa ere si Gwen. Pagkatapos ay ibinagsak niya ito. Nasalo siya ni Peter gamit ang web, pero sabay silang bumagsak sa loob ng clock tower. Inilapag niya si Gwen at hinarap ang mga atake ng Goblin. Sa gitna ng laban, nasira ang mekanismo ng orasan. Nataman si Goblin ng debris at nawalan ng malay. Nahulog si Gwen at naweb siya ni Peter para mapigilan ang pagbagsak. Ngunit sumugod si Harry at idinikit si Peter sa clock wheel. Pinilit ni Peter na ipitin ang paa niya para pigilan ang galaw ng gulong, pero nabigo siya. Naputol ang web at nahulog si Gwen. Naduraj ang clock wheel, tinamaan si Harry, at mabilis na sumugod si Peter sa gitna ng guho para iligtas si Gwen. Nakahabol ang web line, pero sa lakas ng impact, nabali ang leeg ni Gwen at namatay siya agad. Dahan-daang niyakap ni Peter ang walang buhay na katawan ni Gwen, umiiyak at nagmamakaawang manatili ito sa kanya. Sunod na eksena, ang libing ni Gwen. Wasak na wasak si Mrs. Stacy sa nangyari. Si Peter at si Aunt May ay nanatiling nakatayo sa malayo hanggang umalis ang pamilya. Mag-isa si Peter na nakaupo sa tabi ng puntod ni Gwen, at makikita sa sunod-sunod na eksena na madalas niyang binabantayan ang libingan nito
ito sa loob ng ilang buwan. Sa Ravencroft, nakakulong si Harry sa loob ng selda. May dumalaw sa kanya na natatakpan ng anino. Nag-usap sila tungkol sa isang plano. Lugmok sa kalungkutan si Spider-Man at matagal nang hindi kumikilos. May plano si Harry at gusto niyang, maliit lang, ito. Ayon sa kanila, nasa Oscorp na ang lahat ng kailangan nila. Napagpasyahan nilang gamitin si Alexei Sisevich bilang test subject. Plano nilang palayain si Sisevich at ipaatake siya sa lungsod. Sa bahay ng mga Parker, isang balita sa TV ang nagsasabing nawawala si Spider-Man sa loob ng 5 buwan. Ipinapakita ni Aunt May ang pag-aalala niya sa pagkawala ni Spider-Man. Punong-puno si Peter ng pagsisisi, pero kinuha niya ang isang USB stick sa kanyang kwarto at pinanood ang graduation speech ni Gwen. Ang talumpati ay tungkol sa pagpapanatili ng pag-asa. Naalala niya ang tapang ni Gwen, kaya binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha ang kanyang suit. Si Alexei Sisevich, na ngayon ay kontrolado ang mekanisadong armor bilang The Rhino, ay kakarampot lang matapos mangumit sa isang bangko at nagwawala sa lungsod. Walang magawa ang mga pulis sa kapal ng armor niya. Isang batang science fair kid, na inspirasyon si Spider-Man, ang nagsuot ng Spidey suit at lumabas para harapin si Rhino. Natawa si Rhino sa eksena at lumapit para banggain siya, hanggang sa dumating ang tunay na Spider-Man. Yeah, thanks for stepping up for me. Alright, get out of here, go. Go. You're fighting now! I ask you to put your mechanized paws in the air. Never! Be right there. There's no place like home. Sumugod si Rhino kay Spidey, pero naisalubong ni Spidey ang takip ng manhole at binangga ito kay Rhino. Ano sa tingin mo ang masasabi mo sa pelikulang to? Ay comment mo lang sa baba. At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.